Ito, oh, matindi ang tira ni Panelo kay Amy, ah. Talagang mahirap na palang maano talaga yang mga unitives na yan, mga kabunyog, wala na yang unitives, ano? May away ang Romualdez Marcos at ang Duterte Arroyo. Sa loob ng Marcos, may away din ang grupo ni Amy at saka ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez at ang sister-in-law niyang si Lisa. Tapos, kahit pala itong si Amy sumusuporta sa Duterte, hindi naman lahat ng Duterte ay sang-ayon dito kay Amy. May mga malalapit palang tao kay Duterte na hindi naman sang-ayon sa pinapakita ni Amy na malasakit sa mga Duterte. Parang napaplastikan sila o kaya may nakikita silang hidden agenda. Parang Trojan horse ang tingin yata nila dito kay Amy. Kaya pala ganun ang statement ni Baste noon, mga kabunyog, mga kababayan, naalala niyo yung sabi ni Baste? Sabi ni Baste kay Amy Marcos, itigil mo ng paggamit sa amin. Itigil mo na. Kaya pala malalim din pala ang hindi pala ang Duterte pala, bagamat nagsasabi si Amy na siya ay panig sa Duterte at ayaw niya ang ginagawa ng kanyang kapatid at ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez sa mga Duterte. Ang ginagawa ni Amy, pinapakita niya sa mga Duterte na ang Marcos hindi lahat gusto ang ginagawa ni Martin Romualdez. Gustong ipakita ni Amy sa Duterte na siya ang Marcos na panig sa Duterte. Unauunawaan ang sitwasyon ng Duterte. Kaya lang, anong nakaraang linggo nga, sabi ni Baste, Duterte, wag mo na kaming gamitin. Pero hindi lang pala, no? Itong si Panelo, ni-reveal ni Panelo talaga. Sabi niya, hindi ako niyang kumbinsido kay Amy. Saling pusa lang yan sa mga Duterte. Hindi naman talaga siya dyan. Mayroon lang yan agenda kaya sumasama sa mga Duterte. Mayroong ginawa yan na hindi ko gusto, sabi ni Panelo. Alam niya kung ano yun. Malalim pala itong mga kabunyog, ano? Malalim. Panoorin niyo to. Ng kapatid niya, hindi siya pinasama. Initsapwera siya. Kumbaga may alitan sa loob. Nung nanalo na, itsapwera pa rin siya. Kaya if you will notice, may mga issue bumabanat siya sa administrasyon. Under the guise na, my brother, gusto kong magtagumpay and so on. Number 3, re-electionista siya. Kung ikaw re-electionista, tatakbo ka ngayong 2025. Itsapwera ka sa administrasyon party. Saan ka pupunta? Pupunta mo siya. Itong grupo ng Duterte, wala ka na may ibang pupuntahan. Hindi ka tatanggapin sa iba. So, pero what do you think of her as an ally, supposedly, of the Dutertes? Do you think she's a sincere ally of the Dutertes? Loyal friend of the Dutertes? Yan ang hindi ko masasagot. Basta... yan tinanong point blank, no? Tinanong point blank, mga kabunyog, mga kababayan, narinig nyo yun. Okay, bilang alay ng mga Duterte, kakampi ng mga Duterte si Amy Marcos, do you think, tinatanong si Panelo nung host, do you think Amy Marcos can be trusted? Bilang alyado o kaibigan ng mga Duterte si Amy, tinatanong si Panelo, sa tingin mo, mapagkakatiwalaan ba si Amy? Ang sagot ni Panelo, ayan ang hindi ko masasabi ito. A sincere ally of the Dutertes? Loyal friend of the Dutertes? Yan ang hindi ko masasagot. Basta ako, ang karanasan ko sa kanya. Ano yun? Ano po yun? Karanasan mo nga? Karanasan ko sa kanya, hindi maganda. Hindi mo na share it with us? Can you share it with us? Basta alam niya na yun. Sige po. Ayan mga kabunyog. Ayan, talagang matindi tong away ng mga talaga, no? Akala ko, tanggap ng mga Duterte si Amy, hindi pala. Kaya pala si Baste, hindi nag-alangan na tirahin si Amy. Sabi ni Baste, alam niyo mga kabunyog ngayon, napakarami na ng mga plastic, Si Sara Duterte, nakita niyo yun, nagbablog na, nagsha-shout out. Pero plastic yun. Ngayon naman, itong si Amy, ano pala to? Nase-sense na ng kampo ni Duterte na baka ito Trojan horse, pakawala lang. Pakawala ng Marcos sa Duterte para malaman ang mga moves ng Duterte. Ngayon, nire-reveal na ni Panelo. Talagang sabi ni Panelo, hindi yan. Wala naman talagang mapupuntahan yan si Amy Marcos kasi magre-re-election siya sa 2025. Saan naman siya sasama? Hindi naman siya hindi siya makaporma doon sa grupo ng kanyang kapatid at pinsan na si Martin kasi siya ang Marcos na nakikipag-usap sa Duterte. Ay may away na nga yung Duterte at saka Martin Romualdez at Marcos. So syempre, ang ini-expect sana kay Amy, kakampi siya sa pamilya ng Marcos. Instead, doon siya kumakampi sa Duterte. So hindi gusto yan ng kampo ng Marcos at ng Romualdez. Kaya ngayon, may mga survey, ang layo na ni Amy. 11 yung pinakahuling survey, yung sa Magdalo. Anong ibig sabihin noon? Hindi nagugustuhan ng mga tao na siya ay namamangka sa dalawang ilog, oportunista. Ngayon, sa kampo ng Marcos,
Yung mga loyalista ng Marcos, hindi nila gusto ang ginagawa ni Aimee. Sa kampo rin naman ng Duterte, hindi rin na nagugustuhan ang ginagawa ni Aimee kasi parang pakawala eh. Trojan horse nga. So in the end, sa huli, sa pamamangka mo sa dalawang ilog, walang nangyari. Yan yung sitwasyon nito ni Aimee. Ang talagang gusto niya kasi, pag sinuportahan niya ang Duterte, ang mga supporters nito dadalhin siya. Pero sa Marcos kasi, na loyalist, sigurado niya nang dadalhin siya. Ang gusto niya lang makuha yung sa Duterte. Kaya ito yung mga style niya. Sabi ni Panelo yan. Pero ang matindi doon sa sinabi ni Panelo, hindi naman hindi magkapagkakatiwalaan yan. Alam ko kung anong record niya. Ayaw ko na lang sabihin. Yun ang sabi ni Panelo. Marami talaga silang mga mga iringan, mga kabunyog.